Elohim. Elohim means powerful God. And He will be your righteousness. Jehovah Makadesh and Jehovah Shidkenu, the same name. Amen? And this Elohim is El Shaddai, Almighty. The self-existing one is Almighty. He is everlasting. He is Jehovah Shammah. Jehovah Shammah means I'm always with you. And this God who is always with you, who is a self-existing one, an Elohim, an Almighty God, is your everlasting God, El Olam. So wala po siyang expiration. Siya'y nagpapatuloy. He is your everlasting God. And what He will do, give to you a relationship that you, His Son, He will call Him Abba, Father. This God who is self-existing one, an Elohim, who is an all-powerful God, who is always with you, the God Most High, an Almighty God, an everlasting God, you will call Him your Father. Since He is your Father, He will be a God of righteousness to you, a God who will cleanse you, a God who will make you holy. He is also a God who will heal you when you are sick, spiritually, physically, materially, because He is Jehovah Rapha. And since He is Jehovah Rapha, He will also be a Jehovah Jireh or Jireh. He will provide for you. Not once, twice, but everlasting. Why? Because He is El Olam. And when you are in a situation na talagang marami kang fear, He will be your Jehovah Shalom. And this Shalom, this peace, will last forever. Why? Let's go back to Jehovah Olam. Amen? So, this is our God. And He will be your Jehovah Shammah. And this Jehovah Shammah is called Jehovah Rohi. Jehovah Rohi means Jehovah my shepherd. Who will take care of you. Who will protect you. And who will provide for you. Amen? Lahat po itong pangalan to, hindi po ito hiwa-hiwalay. Kung sa chain po ito, magkakasama. At ang gusto lang po, itong Jehovah na ating pinag-uusapan, ay siya po ay maging Jehovah Melech mo. The name of God, which is called the Hashem, H-A-S-H-E-M, Hashem, that's referring to the name of God. Na po, to the Jews, when they say this, they put reverence on it. Talagang ginagalang nila ang pangalan ng Diyos. Kaya nga po, when a devout Jews, meron po siya sinusulat ng mga writings, pag siya po ay nagsusulat ng word na God, hindi niya po binubuo, ilalagay niya lang G/D. Ginagalang niya po ito. Or Lord, o Adonai, He will put L/D. RD. And why? Pag pinopronounce po ito, hindi nila pinipigil po nila. Kasi po ganun na lang yung pag-reverence nila ng mga Hudyo. Amen? Sa atin po, mga tao ngayon, kung sabihin lang po yung pangalan ng Diyos, Oh Lord! Diba? Alam niyo po, Oh Lord! Jesus Christ! Ano ba kayo lagi Hollywood? Talaga pong ganun na lang ang pagsasabi. Bakit po? I pray na yung mga sabi ng marami noon, muntik sa puso nila, na sila po ay maging totoo yung kanilang pagtawag na yun. Pero malimit po, hindi nga po ganun without reverence. And dito tayo sa lugar na ito, alam po yung mga kasama ko dito, may paggalang po pag binabanggit natin yung Jesus Christ. Amen? Kaya nga lagi natin dinudugtungan yung Jesus Christ ng Lord Jesus Christ. Yun nga si Manny Pacquiao nga, tawag niya sa Panginoon ay mahal na Panginoon. Yung si Manny Pacquiao yun, naririnig niyo ba si Pacquiao na tumawag lang ng Panginoon? Lagi yung word na mahal. Po, doon po ako natutuwa sa kanya na talaga pong may paggalang yung pagtawag niya sa Panginoon. Tuloy mo natin itong aking lang na research nito na bago tayo magtuloy. Po, yung pong scribe, yung pong nagsusulat ng mga writings about sa Diyos, sa mga Hudyo, alam niyo po, when they comes, doon sa part na isusulat nila yung pangalan ni Yahweh, ni Adonai, ni Jehovah, sila po'y tumitigil. Kasi nagsasabi sila ng, Blessed be He.
bago nila ituloy. Lalo na po sinulat ito pong Old Testament, yun po yung ginagawa nila, kinokopya nila. Mapadali po ang ating kwento, at pag darating po sila sa oras na isusulat nila yung pangalan ni Jehovah o ni Yahweh, sila po'y tumitigil ulit. At yung kanilang pinasulat na iba, doon sa mga ibang words na Hebrew, titigil nila yung papalitan nila ng bagong panulat at bagong tinta. Kasi po, tanda ng paggalang. Sa kanila ho, ay ganun po sila talaga magkaroon ng relasyon sa Diyos. Pagdating sa Diyos, seryoso sila. At pagdating sa pangalan ng Diyos, sinaseryoso rin. May kapangyarihan kasi. Hindi ko po sinasabi sa inyo na pag magbabasa kayo ng Bible, hindi yung babasahin yung Lord. Kasi gusto ni Lord, o ng ating Panginoon, ng Panginoong Isus, nasambitin natin yung pangalan niya. Yun lang po sa kanila. Gusto lang natin makuha doon, yung kanilang paggalang, at alam nila may kapangyarihan yung pangalan ng Panginoon, at ayaw nilang libakin ito, at umiiwas lang sila. Yun lang ang naging problema sa kanila, sobrang iwas naman, hindi na nila binanggit. Amen? So sila ho, ganun magsulat. Talaga naman, pag sila na isulat nila yung pangalan ng Diyos, na dati rin ballpen o tinta, hindi ho nila tinatanggap. Sabi nila, hindi ito karapat-dapat. Palitan natin ng bago. Uulitin ho nila yun. So yun po, nakita ko na paggalang nila sa pangalan ng Diyos. Tayo, alam ko naman lahat tayo dito may paggalang sa ating Diyos. At itong pangalan na ito, ginagalang natin, pero hindi tayo titigil doon. Kasi, pwede mo itong gamitin. Why? The very name of God is the revelation of God. Yung pangalan ng Diyos, revelation. Wala yan dyan sa notes mo, lagay mo. The very name of God is the revelation of God. Na-review na ho natin itong Yahweh. Amen? Na-review na ho natin si Yahweh. Tandaan mo lang, ito lang matanda mong pangalan, okay na eh. Dahil dito po lahat ng gagaling ang pangalan na yan. Nagkaroon lang po ng pag-hybrid. Yung pangalan na personal name ni Lord ay Yahweh o Jehovah. Self-existing one. Dinadagdagan mo na lang ng Olam. Nadagdagan mo ng ulam. Hindi yung ulam, Olam. Nadagdagan mo na lang ng Rapha, Jireh. Everything, yung kaya niyang gawin. Yung revelation niya, kung sino siya. Amen? Are you with me, church? Yeah. Let's continue. Today we'll talk about Jehovah Melech. Melech. Jehovah Melech. And this, in English, tawagin na natin itong the Lord, my King. And we'll end here. Kasi po ito ang pinakamahalaga. Sabi po dito sa nakuha kong research, the word Melech appears over 2,500 times in the Old Testament. Yung word na Melech, yung Hebrew word na Melech, sabi ko dito. In many biblical contexts, this term is simply a general term. Yung Melech, ginagamit po nila kahit sinong hari, pagan man o Jew. Amen? Si Abimelech. Alam na rin, nabasa niyo sa Bible yung Abimelech, Father, King. Yung Abba is Father, and Melech is King. Father and King. Kaya Abimelech. Hindi po personal name yung Abimelech. Yun po ay title. Kaya po pag nagbasa kayo sa time ni Abraham sa Genesis, pag binabanggit yung Abimelech, hindi po isang tao lang yon. Yun po ay title nung namumuno yung ruler. It denotes an individual with power and authority. It is parallel with and conceptually related to a number of other Hebrew words that are usually translated as Lord, Captain, Prince, Chief, or Ruler. So yung pong si Abimelech, hindi po niya personal name yun. Hindi natin alam. Amen? Sino ba Abimelech, Pastor Ipe? Yun yung kumuha doon sa asawa ni Abraham na gusto niya maging partner. Kasi sabi ni Abraham, pag pumunta tayo dyan sa lugar na yan, huwag mong sabihin asawa kita, kapatid kita, kamag-anak kita. Amen? 90 years old na po nun si Sarah. Doon ho yung nagkaroon ng renewal ng vow sila, nang pinalitan yung pangalan nila from Abram to Abraham, to Sarai to Sarah. Alam po nangyari doon, may pagbabago ho kay Sarah. Lalong gumanda si Sarah. Yung na-receive nila yung revelation na yun, yung grace ni Lord na yun. And eventually, nandun sila sa lugar na yun, si Abimelech na indag kay Sarah. Yung Abimelech doon, ibig sabihin lang yun, Father, King. Amen? So yun po ay title. So 2,500 times po in your Bible na binabanggit yung word na Melech na yan. Minsan nga po sa English, nagiging pong personal name ng mga tao ng character doon. In the book of Psalms, pinakikita po itong katotohanan na ito, Psalm 47, verse 2. Ito po ang tawag ng psalmist, nung gumawa ng kanta.
Kasi yun na po yung kanilang pananaw. Pagdating sa aking Diyos, kay Jehovah, take note that word, capital lahat ng L-O-R-D. Sabi niya rito, Most High, di po ba? El Elyon. My Jehovah El Elyon. Di ba yung Most High is El Elyon? My Jehovah El Elyon is awesome. Yung word na awesome, amen? Pwede lang, sabi ko ni Chuck Swindoll, nakikinig ko sa kanya ngayon, dapat po yung word na awesome, pwede lang natin gamitin sa Diyos. Dahil Diyos lang talagang tunay na awesome. Sabi natin, God is awesome. God is awesome. Amen. Hindi si Timothy lang awesome. Ayun yung gumamit yung anak ng awesome. Amen. Pero alam niyo po, yung Diyos, sabi niya yung O, kasi yung O, kay Lord lang nararapat yun. He is the great King of all the earth. Psalm 47 verse 2. Another verse from the book of Psalm. Amen. Another song. Psalm 22 verse 27 to 28. The whole earth will acknowledge Jehovah, the Lord, and return to Him. People from every nation will bow down before Him. Why? For the Lord is what? King. He is Melech. He is King. He rules all the nation. When you make the Lord your King, you need to acknowledge Him. And you need to bow down before Him. Amen? Because Jehovah Melech, Lord is King. Yan po yung word na yan. When you read that in the Hebrew, nakasulat po dyan, Jehovah Melech. Tuloy po tayo. 7:24 verse 8. In 24 verse 8, ito naman po ang tanong. Nung psalmist, who is the King of Glory? Nagtatanong mo siya, who is your King of Glory? Tinatanong mo tayo ngayon. Sabi rito, my King of Glory, the Lord strong and mighty. Jehovah, who is invincible in battle. Ibig sabihin, walang makakagalaw. Invincible nga eh. Pag sinabi mong, I'm invincible, ibig sabihin po nun, walang makakakita sa'yo. Kaya mong gawin lahat. Amen? At kaya nito, kaya mong talunin yung kalaban mo kasi hindi ka niya nakikita. Yun po yung Diyos natin. Amen? So ano po siya? Strong and mighty. He is the King of glory. Is He your King? Yun po ang tanong. So your King is strong and mighty. Your King, the Lord, Jehovah, self-existing one, is invincible in battle. Inulit niya huli sa verse 10. Who is the King of glory? Tinatanong mo tayo ngayon. Tayong magbasa. The Lord Almighty, He is the King of glory. Ulitin natin. Tatanungin kayo. Who is the King of glory? The Lord Almighty, He is the King of glory. And that's your Lord. Amen? Who yung Diyos natin? He is the King of glory. Psalm 95 verse 3. In Psalm 95 verse 3, ito naman sabi, for the Lord is a, what? Great God. He is your what? Great God. He is the great King above all gods. Other gods, just, ano lang, level lang na God. Ano po? Regular God. But my God, He is a great God and a great King. And that's your King. The nation of Israel, they address their God, Jehovah, as King. He is the King of the nation of Israel. Before 1 Samuel. Amen? In 1 Samuel, doon po sila nagkaroon ng king. Sino po ang unang king of Israel? Anybody? Trivia. First king of Israel. Sino po? Saul. Si Saul. Yung sumunod na king? David. Pero bago po na magkaroon ng first king ang Israel in physical, ang king nila ay si Jehovah. Paano namumuno si Jehovah bilang king nila? Sa pamamagitan po ng mga prophets ng una, and then judges. Amen? Prophets, nagsimula kay Moses, Abraham, Moses, and so on and so forth, at pumunta po kay